Magandang umaga, Ginoo. Narito ang aming preleksyon ukol sa isang metapisikal at isang pinomolohiya ng pag-asa. Para sa aming thesis, dito sinasagot namin na ang pag-asa ay hindi nakapaloob sa ating sariling pag-unawa sa kung ano ang mangyayari bukas o mamaya. Sa halip, ito'y liwanag sa loob ng madidilim na karanasan ng buhay, sa gitna mismo ng isang sitwasyon kung saan ang pag-asa ay nagpapakilala bilang hiwaga, hindi bilang problema na kailangan resolbahin. Para sa mga sumusuportang punto, una, sinasabi namin ito sapagkat ang pag-asa ay nakaangkla sa isang sitwasyon kung saan nagbibigay pansin sa halaga, partikular sa halaga ng tao at ng kanyang pagiging naroroon sa mundo. Ikalawa, bukod dito, sinasabi namin ito dahil ang katotohanan ng sitwasyon ay laging may kasamang paghihirap at pag-asa ay isang tugon sa paghihirap mula sa loob mismo ng sitwasyon, hindi pag-iwas o pagtakas mula rito. At sa ikatlong pagsuporta, sinasabi namin ito dahil ang pag-asa ay mapagkumbaba, mayumi at malinis, hindi mapangangkin, hindi mapilit at hindi nakasentro sa sariling kontrol. Para sa mga personal na karanasan na nagkakita ng bawat sumusuportang punto, una, isa-alang-alang ang isang sitwasyon na kung saan sa aking pag-aaral, minsan hindi ko napapansin ang halaga nito sa aking kinabukasan. Dahil sa mga gawain na tila bang madidilim ito sa buhay ng isang estudyante. Pero kapag may banta na ng pagkabigo, naisip ko bigla ang halaga nito at ang mga taong sumusuporta sa akin sa kasalukuyan. Bilang halimbawa sa ikalawang punto, ako ay nakaranas ng matinding kabiguan o pagkawala ng landas, lalo na sa pormasyon sa seminaryo, kung saan walang malinaw na sagot ngunit may pananatili at pagtitiga sa kabila ng pagkalito. Tungkol naman sa ikatlong punto, ako mismo ay nakaranas ng pag-asang hindi humihingi ng katiyakan, kundi tahimik na pagtitiwala at isisigurado na may saysay pa rin ang aking mga ginagawa. Para sa mga makatwirang tutol o kontra halimbawa sa mga punto na aming pinuhatid kanina. Una, maaaring sabihin ng iba na ang pag-asa ay ilusyon lamang na nagbibigay ng pansamantalang ginhawa ngunit walang tunay na batayan. Pagtutol sa ikalawang punto, hindi lahat ng sitwasyon at trahedya para pukawin ang pag-asa. May mga pagkakataon na ang pag-asa ay lumilitaw kahit na sa mga sitwasyon maayos at puno ng pagkakataon. Sa ikatong punto, iginiit ng ibang mga nag-iisip na ang pagkumbabang pag-asa ay anyo ng kahinaan o pagsuko. Para sa mga makatwirang sagot sa bawat pagtutol. Una, sinasagot namin na ang pag-asa ay hindi ilusyon sapagkat ito ay nakaugat sa pakikibahagi sa pagiging at sa pagkikilala sa halaga ng tao kahit walang katiyakan ng resulta. Sa ikalawa, kahit sa mga sitwasyong maayos, ang pag-asa ay umiiral bilang tugon sa anumang sitwasyon, limitasyon o kawalan ng katiyakan. Kaya mananatili itong isang malalim at existential na karanasan. Sa ikatlong sagot, sinasabi namin na ang pag-asa ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng panloob na lakas na tumatangging gawing instrumento ang hinaharap. Para sa mga paglalarawan sa bawat sagot, una, naranasan kong umasa kahit walang katiyakan at ang mismong pag-asa ang nagpanatili sa ating dignidad sa gitna ng kawalan. Ikalawa, sa panahon ng paghihirap, bilang isang seminaryan o seminaryan, kahit maayos ang aking pag-aaral at pamumuhay sa kumbento o dito sa seminary, naramdaman ko pa rin ang pag-asa sa aking paglilingkod at pag-unlad bilang pare. Dahil dito ko kontrolado ang lahat ng pangyayari sa aking espiritual na paglalakbay. At para sa ikatlong halimbawa, kahit na hindi ko alam kung magiging matagumpay ang aking misyon bilang isang seminarista, pinanatili ko ang pag-asa at patuloy na naglilingkod dahil ito ay nagbibigay sa akin ng lakas at katatagan sa kabila ng kawalang katiyakan. Para sa aming konklusyon,
Sinasabi namin na ang pag-asa ay isang hiwaga ng pananatili sa pagiging isang mapagkumbabang tugon sa paghihirap na nagbibigay liwanag sa buhay kahit walang katiyakan ng bukas. Para sa aming sariling pananaw sa mga sagot, una, ang pag-asa ay mas malalim kaysa simpleng pagnanais ng magandang resulta. Ikalawa, ang tunay na pag-asa ay naghahayag sa pananatili, hindi sa pagtakas. At panghuli, ang mapagkumbabang pag-asa ay tanda ng lalim ng pagkatao. At para sa aming paglalapat sa sariling buhay sa kasalukuyan, unang paglalapat, pinipili kong manatili sa mahirap na sitwasyon na may pagtitiwala. Ikalawang paglalapat, inaharap ko ang paghihirap hindi bilang problemang dapat madiliin, kundi bilang hiwagang dapat igalang. At panghuli, sinasabuhay ko ang pag-asa bilang tahimik na katapatan sa pagiging at sa kapwa. At yun lang po, at maraming salamat.